So ngayong araw po mga kababayan ay nasaksihan po natin ang mga bagay na nangyari na nagpaiyak po sa mga DDS ngayong araw. Una po dyan, nag-umpisa na ang impeachment trial ni Sara Duterte. Pangalawa po ay na-aresto si Marcoleta at si Mike Defensor, plunder, non-bailable, so hindi po sila makakalabas. Pero yung bad news po is si Marcoleta ay mag-i-stay daw po sa PNP General Hospital sa loob ng 2 araw. So, bakit, no? Sabi, check upin daw, pero ang tanong ko lang dyan, pag ba ordinaryong Pilipino ang inaaresto, ganyan ba ang treatment? Chine-check up ba? Or diretso sa kulungan, no? So, nagtataka tayo bakit parang may special treatment. Anyway, wag po tayong pumayag na ma-hospital arrest yan. Baka mamaya sa hospital na yan mamalagi, gaya ni Gloria Arroyo. So unfair yun kasi hindi siya makukulong kasi sa hospital siya mag-stay eh. So wag po tayong pumayag na hospital arrest mga kababayan. And yung isa sa nadinig ko na balita, yung mga nambastos kay Attorney Claire Castro, di umano'y ipapadeport, no? So sana totoo yun, sana hindi lang chismis, sana totoo para po sila ay magtanda dahil kabastusan po sa isang government official ng bansa natin ang ginawa nila. Nagkalat pa sila ng kahihiyan sa ibang bansa, no? So, impeachment trial ni Sara Duterte, pagka-aresto kay Marcoleta at kay Mike Defensor, at yung balita or kumakalat na usap-usapan na ipadedeport yung mga nambastos kay Attorney Claire Castro sa Canada. So, yan po yung mga nagpaiyak sa mga DDS. Gusto ko lang sabihin sa mga DDS, hindi nyo ba nakikita na yung karma sa inyo ay sunod-sunod, yung kamalasan ay sunod-sunod dahil puro kayo pagpapakalat ng fake news, kasinungalingan, at mali ang pinaglalaban nyo. Yung mga pinagtatanggol nyo, mga problematic na mga politiko at may mga ginawang kasalanan sa mga Pilipino. Hindi kayo tumitigil. Kaya ayan, hindi rin titigil ang karma sa pagsupil sa mga iniidolo nyo para maparusahan sila. Imagine, sunod-sunod nakukulong, nagtatago. Muntik nang makulong si Bato de la Rosa sa ICC kung hindi lang pinatakas or nakatakas at kung hindi lang nakapagtago. Dahil sa ginawa nyo yan, kita nyo, nakarma yung mga senador na ayaw siyang makulong, pinoprotektahan siya, sila ngayon yung nasusukol, nakukulong. At marami pang susunod dyan. Ngayon mga kababayan, nag-uumpisa na ang impeachment trial ni Sara Duterte. Ibabahagi ko po sa inyo itong video ni Ma'am Logini or Ma'am Logine. Dahil dito po, ibinahagi niya kung ano yung reason kung bakit nakakatakot maging presidente si Sara Duterte sa 2028. Panoorin po natin. Alam niyo ba kanina, may nag-message sa akin na Duterte supporter. Die hard siguro siya. Kasi ang sabi niya sa akin, the usual threat, matakot ka kapag dumating na yung 2028 at nakaupo na si Inday Sara. Dapat kang matakot. Ganun. So, alam mo sa totoo lang, takot naman talaga ako. Apart from she is vindictive, takot ako na kapag siya yung naupo, babalik na ulit yung pogo. Takot ako na yung mga known criminals ulit ang kasamang maging parte ng gabinete sa Malacanang o maging economic advisor. 'Di ba? Alam niyo yan, Michael Yang. Takot rin ako na yung mga kababayan ko na mahihirap, yung nagsasakripisyo para sa political theatrics on war on drugs, samantalang yung mga sinasabing totoong drug lords ay nakakapaglakad pa ng malaya sa Malacanang. Takot ako syempre na baka gumising ako isang umaga magkatotoo na probinsya na tayo ng China at hindi na ako Pilipino. Syempre takot ako na baka ma-brainwash yung mga kababayan ko na talagang maging probinsya na tayo ng China, 'di ba? And those are the things na nakakatakot at marami pang iba. Takot rin ako na bumalik yung maraming sindikato na tuluyan ang nag-pull out ngayon at ngayon ay marami ng legal na nagninegosyo. Takot din ako na bumalik yung online sabong. 'Di ba? Takot din ako na magkaroon na naman ng illegal na online gaming na nakakapagpalulong sa mga kapwa natin Pilipino. Napakarami pang iba na kinakatakutan ko. Ngayon, kung hindi ka natatakot, nasa sayo yan. 'Di ba? Pero sana, matuto ka mag-isip at pag-isipan mo din. 'Di ba? Hindi ka takot.
So yun mga kababayan, eksakto, on point at tama po ang lahat ng sinabi ni Ma'am Lugine or ni Ma'am Lugini dito, no? Pwede nyo po siyang i-follow, supportan sa kanyang platform. Ito po yung platform niya. Tama at eksakto ang sinabi niya dahil yun po ay mga nangyari. Yung mga sindikato na mayagpag sa panahon ng tatay niya, maaaring mamayagpag din sa panahon niya kapag naging presidente siya. Pogo, nakapasok yung mga bilyones na halaga ng droga sa custom ng panahon ng tatay niya, korupsyon tumalamak, nagsimula ang flood control corruption sa panahon ng tatay niya, walang napanagot, nakalaya pa yung mga kurakot. No? So kung ano yung mga talagang nakita natin na kabulukan, kapalpakan ng panahon ni Rodrigo Roa Duterte na nakakulong ngayon sa ICC, maaring dumoble pa yan kapag si Sara Duterte na ang nanalo sa 2028. Kaya yung impeachment trial na ginagawa ngayon, napakahalaga po niyan. Para malaman natin kung yung mga akusasyon laban kay Sara Duterte ay totoo. Dahil kung totoo po yung mga yun, abay delikado po talaga na siya ay maging presidente. Dahil saan mapupunta ang bilyones sa confidential fund na makukuha niya kapag presidente na siya. So, kailangan natin malaman ng katotohanan about sa confidential fund na sinasabing nalustay or naibulsa di umano dahil pinababalik na ng COA yung bribery sa mga DepEd official, yung violente at nakakatakot na pagbabanta sa matataas na opisyal ng gobyerno kabilang si PBBM at ano pa, yung mga kasinungalingan, yung ill-gotten wealth, at hindi umano'y pagtanggap ng pamilya niya. Silang magkakapatid ng malaking halaga, milyones or daang milyon kung hindi ako nagkakamali or umabot na sa bilyon na malaking halaga ng pera mula sa sinasabing D-Lord allegedly na ibinulgar po ni Senator Trillanes at marami pang iba. So, napaka-importante na lahat tayo manood ng impeachment trial, lalong-lalo na ang mga DDS. Baka sakaling mamulat sila at maliwanagan sila nang maintindihan nila na mali yung sinusuportahan nila o yung pinaglalaban nila. So yun lang mga kababayan, wag po nating sayangin ang pagkakataong malaman ang katotohanan patungkol sa mga akusasyon laban kay Sara Duterte. Lahat po tayong mga Pilipino, dapat po nating masaksihan yan, marinig ang mga testimonya at makita ang mga ebidensya. Manood po tayo ng impeachment trial. Maraming pong salamat.